Welcome dito sa Quezon Province. Dito tayo ngayon sa Lucena City, dito sa Quezon Province, partikular dito sa Dalahican Fishport, at sa likod ko ngayon ay makikita nyo ang ilan sa mga bangkang ginagamit para pumalaot at maghanap ng mga seafood sa karagatan. At dito mismo ang bagsakan sa fishport na napuntahan natin. Tara, punta tayo doon, alamin natin kung magkano nga ba ang presyo ng mga seafood. Mura, mahal, o kung ano ba, pasok na tayo doon. So dito banda ay merong mga karinderya na pwede kang magpaluto, tapos ito yung mismong market ng seafood nasa kanan. Tapos dito ay merong mga wholesale pag nakagate na ganyan. So ito yung dagat kung saan sila galing. Tapos dito binabagsak yung mga seafood. So pagpasok mo, iba't ibang mga isda din at mga seafood ang makikita nyo dito. So ito siguro ang ating first stop dahil meron tayong nakikita kakaiba. Katulad na lang nito, ibang kulay. Magandang araw, Nay. Magandang araw din po. Nay, ano po ang tawag ninyo dito? Ito po ay Chinese crab. Chinese. Ari po ay mga manitis, sapsap. Ito po ay iito. Ito po, Nay. Anong tawag dito, Nay? Ito ay mga talaba at Okay. saka ito yung kilay dalaga. Ang ganda po ng tawag ninyo. Mukha po ba siyang kilay ng dalaga? Ayan po. Nakikita po naman nyo. Oo nga, no. Oo, di ba? Magkano po yung ganito? 100 lang po yan. Instead of kilay, mas mukha siyang eyelash. Ito naman, magkano to, Nay? 150 lang po ito. 150 pesos? Ano po ang masarap na luto sa ganyang Pwede rin Chinese? po itong sangag lang o kaya lalagyan natin ng Sprite. O, Halabos, parang ganon. po. Bakit kaya Chinese? Bakit naging inchik itong crab na Ay, to? ano po kasi mahaba ang mga galamay niya. Pero Oh. masarap naman yan. Akala ko dahil nahuhuli siya sa South Mahaba China ang Sea. galamay siya para... Ganun pala siya. Ikumpara sa ating Pinoy. mga Pinoy. Ito naman diba? ang Pinoy. Oh, ito. Di ba? Pinoy po yan. Kumbaga maliit siya. Oo nga. Kumbaga ang tawag dito ay kalantigas. Ay, pag sinabi mong 150, ano yon, kilo o ito na yon? Yung pong bunton Ito na na lang. mismo? Oo, yan lahat. Oo, lahat ng nandito sa platong to na Oo, tinumpok. lahat po yan. At buhay pa yata, oh. Bago lang po yan, Oh. mga buhay po. Gumagalaw pa. Okay. Okay. Sige po, Nay, kunin ko na tong, ayun oh, magalaw Ay, po. diba? Isang ganito, tapos sige. Nay, kunin ko rin ito, parang talaba lang din na malalaki. Ano? Ito pong kilay dalaga, ano Pwede po ang naman luto po niyan? yan, luluyahan lang o pwede naman gataan na may mga gulay. Ito naman, siguro masarap to sa sinigang o paksiw, no? Sinigang, pwedeng may talbos ng kamuti o kaya ay mayroong malunggay. Sige, ganito na lang, Nay. Bukod sa Chinese crab, kukunin ko na rin tong dalawa dito sa harap, tapos kukuha po ako nito, pang Sige. paksiw or sinigang ko lang, Oh, para may salamat sabaw. po. Salamat po, Nay, ha? Hanggang anong oras ka nagtitinda dito, Nay? Mga hanggang alas 7. Hanggang alas 7, kahit ito na lang? Yun po'y nagbabantay pa ho ng... May darating pa para mag-refill, mag-restock. Tapos may bebenta pa hanggang alas 7. Pero ito pong fish port, Pag ang... may natitira naman po, pwede naman pong iladuhin Okay. para po pasamaga. Tingnan nyo mga kabs, oh. Laging nakangiti, masiyahin ni si nanay. Hindi ho kayo dogi sa inyong binayaran. So, 150, Nay. 150, tsaka 50, 50. 250. Tapos ito po, kukuha din ako nito, 100, 100 para sa ating Okay. first stop. Yun po ang Okay. ginastos natin. Mahigit 450 pesos. Ayan, assorted na po yung unang stop natin. Assorted Ayan na agad. po. Halos 4 na putahe po ang mabibili or maluluto na dyan, Nay, no? Aba, Sa total na calculation natin, 450 pesos po para sa apat. Bayaran ko na po, Nay. Maraming salamat po. Sige po. Ayan, huwag niyo na po suklihan, keep Ay, the change. thank you. Taas na po ako. Ay, Maraming salamat po. Salamat po ng marami. Thank you. Dito naman banda may mga iba't ibang mga shells tayo dito. Kung makikita nyo, meron mga kalaba, may saang, tapos may mga alimasag. Sir, magkano dito po ang tinda nyo? 300 po ang kilo. Ito po ay saang na maliliit, no? Magkano po dito? 150 po ang kilo. Sa talaba naman, sir, magkano? 100 po per kilo. Kuha po ako nito, 1 kilo muna. Ano pong masarap na luto ng saang? Parang tinola. Okay, sige po, kunin ko yan. Ayun, kinilo na po. Saktong 1 kilo na. Oy, dinagdagan pa. Oh, yan ang saang natin. Ayan yung 100 po ng kinuha natin saang. Ito pong talaba, ito na po ang biggest size ninyo. O meron pa kayo? Meron po mas malaki doon. Sa taba po talaga nila naman ito. Malaki siya, mga kabs. So, tingnan nyo. Ayan, 100 per kilo. Sige po, kuha ko ng 2 kilo. Gano'n ba karami ang 1 kilo niyan? Kasi minsan bumibigat yan dahil doon sa mismong shell niyan. Lalo na ganyang kalaki, no? Anong masarap na luto? Iyaw. Inihaw lang. Ihaw. Okay.
Yan sir, 3 kilo na lang yan. Inaabot ng 3 kilo, yung tigwa 100 na per kilo. So 300 at saka 150 na sahang. So suma total meron tayo so far na 450 pesos. Meron ka rin bang isda? Sir, baka may gusto nyo na pampanot dito. Ganyan kalalaki. Ilang kilo aabutin at magkano pala ang kilo? 250 na po sir. Paano kung ito, magkano or ilang kilo aabot itong isang piraso, sir? Patingin lang, sir. Magkano kasi kilo Wala niyan? pa po kanila sa kilo. 225 lang lahat. Sige po, kunin ko na yan, tapos patotal ko po. Bali, magkano po babayaran ko, sir? Bale, 675 na po lahat. Ito na po. Hayaan nyo na po yung sukli. Tataas na po Salamat ako. po. Maraming salamat, sir. Teka po. Dito naman sa kabila, merong mga gumagalaw-galaw pa na mga mud crab dito. Hello, sir. Hello po. Gandang araw, sir. Itong crab mo, babae, lalaki, bakla. Haluan po sir, meron pong lalaki, babae, Okay. bakla po. Buhay na buhay pa, Buhay na sir. buhay po, sir. Magkano naman yan, sir? 500 lang po ang kilo nito. Medyo malaki ang diferensya pag nasa Maynila ka, no? So, 1,000 nung huli tayong bumili doon. Pwede akong kumuha 1 kilo lang, sir? Pwede po ah. Okay, sige, sir. Pakilo po ako ng isa. Halo tong mga to, no, sir? Opo, babae Okay. po, lalaki. So, konting guhit na lang. Mag 1 kilo na, dinagdagan ng isang maliit at gumagalaw-galaw pa. Sir, Paalam sir, may sa'yo, tawad pa crab. isa oh. Sir, tawad na po ito. Oy! Sa Dalahican, sir, lagi may tawad. O, babait ang mga tao sa Dalahican. Ayan na sila, oh. Ito na yung 1 kilo. Magkano babayaran ko, sir? 500 lang po sir. 500 kahit dinagdagan na ni sir. Sige po, bayad na po ako. Takas na po ako. Maraming salamat, Salamat sir. po. Okay, so pagkatapos natin mamili, bago tayo pupunta dun sa paluto, dun tayo galing kanina. Ito yung market. Tapos yan yung mga karinderya. Pero itong mga karinderyang to, halos lahat dyan hindi naman tumatanggap ng paluto. Ang mga tumatanggap ng paluto na nakita natin ay nandito sa commercial complex nila. Dito tayo pupunta ngayon. Magkano po paluto sa inyo ng mga 150, seafood? sir. 150 pesos lang? Apo. Meron akong nabili ditong isda. Ang sabi nila sa akin, pampano, pero mukhang hindi naman yata siya pampano. Ito po ay, ano pong tawag sa inyo nito? Snok bayang, sir. So, hindi Malapit na talaga sa sa pampano, no? Anong masarap na luto dito? paksiw or sweet and sour. Pwede Sweet and po sour, dyan. no? Okay. Dito, meron kaming mga inchik na crab. Kung tawagin nila, ay Chinese crab daw. Pwede din dyan sir ang steam. Or nilasing kaya? Nilasing na. Nilasing na crab, no? Para magkaiba sila. Kasi merong crab na malaki, i-steamin. Tapos itong Chinese version, nilasing. Okay lang po ba panoorin namin yung pagluluto? Sige po. So, syempre, ipe-prepare muna nila yung mga kailangan gawin bago magluto. Katulad na lang nitong talaba, syempre, lilinisin muna yan dito sa labas. Tapos, mamaya, iihawin. Tapos, yung mga ingredient ay isa-isa na rin siyang i-slice para mamaya ay buhos na ng buhos dun sa mga niluluto. Dito naman ay ready na pong isa lang yung mga crab natin. Kita nyo, medyo buhay pa talaga. Gumagalaw-galaw pa. Direkta na yan dun sa steamer. Ayan. Ito ay saglit na saglit lang ini-steam yan para hindi ma-over. Ito namang isa ay lumalaban pa. Ayan. Tsaka po natin babutter garlic. Okay. So in-steam mo muna, tapos Apo, mamaya sir. butter garlic Apo. siya. Okay. Balikan natin yan mamaya. Hinanda na yung pangalawang kawali dahil dito piprituhin yung isda natin kung tawagin na bayang. Itong isda na to ay gagawing sweet and sour, so para magkaroon muna siya ng magandang crispy texture ay kailangan muna siyang i-deep fry dito sa kawali na to. Ito naman yung sapsap natin, nilinis na siya, so binabad dun sa tubig. Ito na yung malinis na version na ipapaksiw naman susunod. Tapos susunod namang nililinis dito at kinakaliskisan yung maliliit na isda na kung tawagin ay manipis. Ang putahing gagawin dito ay deep fried lang, palulutungin lang siguro. Balikan lang natin dito sa labas yung mga nililinis kanina, so halos tapos na po sa mga talaba. Next lang na nililinis dito na pang pinali ay yung mga saang natin. Kita nyo, binabad tapos binabrush, tapos ito na yung version na malinis siya. So after ilang minuto lang, okay na agad yung pag-i-steam dun sa crab. Tapos dito naman sa kabila, babalik rin na po yung piniprito na isda. Kung mapapansin nyo, yung mga paa ay mihiwalayan kasi nga nung in-steam natin buhay pa. Yun ang tendency kasi kapag niluto mo ang crab ng buhay pa, halos pinuputol talaga nila yung sarili nilang claw. Next naman pine-prepare yung mga sapsap na maliliit na isda na ipapaksiw, nilagay na dito sa maliit na kaldero. Iniwa-hiwa pala yung crabs natin bago lutuin ng butter garlic at kung mapapansin ninyo, talagang malaman at matataba, maaligi po ang crab na napili dito. So, muna yung butter. Tapos ilagay na yung garlic. Konting isang pusa lang. Tapos hinulog yung pampaanghang natin. Chili paste po ang nilagay. Sabay hulog na yung mga crab kanina na in-steam at hiniwa. Tapos konting halo-halo lang. Ganyan lang po ka-basic ang gumawa ng butter garlic na putahe. Ang kagandahan dito dahil nahiwa siya, mas mag-i-infuse po yung mga ginisa-gisa nilang butter garlic dyan. Doon sa loob mismo ng crab. Kaya kapag kinagat mo yan, malasang-malasang naman niya. Sunod naman, tinimplahan agad ito ng paminta. At kasunod ng paminta ay nilagyan na ng asukal. Konting halo ulit. Sa
So ganun lang kabilis, luto na daw to. Lipat naman tayo dun sa susunod na lulutuin, putahe. Ayan, tapos na po yung ating isdang bayang. Ganyan yung itsura niya nung na-finish na bago siya i-sweet and sour. Ito naman yung gagawing paksiw. So nilagyan na siya ng bawang, ng sibuyas at saka ng konting asin. Tapos nilagyan ng paminta. At pagkatapos ng paminta ay nilagyan ng konting mahika para pampadagdag lasa. Siyempre kapag paksiw, hindi mawawala ang luya. At ang pinaka-importante sa lahat, suka. At ganun lang siya kadali, isasalang na siya dun sa kalan. Balikan natin yan mamaya. Ito naman yung malatawilis nating mga maliliit na isda. Nilagyan po ng mixture na pampalutong. Nakaraniwan nating nakikitang ginagawa sa fried chicken, pero dito gagawin nila sa fried fish. Pagkatapos halu-haluin yung mixture doon, didiretso na siya doon sa pinagprituan natin ng isda kanina. Palulutungin lang to, tapos babalikan din natin yan mamaya-maya. Pagkatapos lang ng almost 5 minutes, tinanggal na po yung takip dahil kumukulo na po yung paksiw. Tapos yung isdang pinirito na maliliit ay ready na rin, kaya kukunin na yan dyan sa kawali. Tapos ilalagay na doon sa plate para sa kanyang final plating. Next namang lulutuin ay yung tinola na saang. Yuhulog na niya ang kanyang mga aromatics. Nandyan ang luya, nandyan ang bawang at meron din siyang sibuyas. Tapos konting sangkot siya hanggang bumango to. Susunod, ilalagay naman yung mga saang natin. Pagkatapos mag-isa, bumabango na po ng unti-unti. Konting halo-halo para lahat po ay mag-isa ng maayos. Tapos syempre lalasahan yan. Lalagyan muna siya ng paminta. Next naman, nilagyan ng asin yung niluluto. Pagkatapos ay nilagyan siya ng tubig na galing sa pitsil. Tatakpan lang saglit. Babalikan din natin yan mamaya-maya. Ito naman yung sweet and sour na lulutuin dito sa malaking kawali. So hinulog niya o piprituhin niya muna yung mga carrots. Tapos sumunod na dyan yung mga bell pepper at saka sibuyas. Tapos inahon na agad yung mga ginisa-gisa. Maganda-ganda ang technique ng pag-sweet and sour. Bali parang nilagyan niya muna ng lasa itong kawali na to na may oil. Yan po yung pinagprituan o pinaggisahan ng mga ingredients kanina. Ngayon naman, naglagay siya ng tubig. Binuhos niya dun sa kawali. Tapos sinunod niya agad yung banana ketchup. Pagkatapos nun, ay hinalo niya lang to ng konti. Next naman, nilagyan ng paminta. At habang nangyayari yan, ay sisilipin muna yung sa kabila na kaldero kung saan niluluto yung tinolang saang natin kanina. Ganun lang kadali, luto na agad yung tinolang saang natin. Balikan lang natin yung sweet and sour. So para maging sour siya, binuhusan siya ng suka. Lalagyan ng konting asukal. Ito naman yung para sa sweet dahil sweet and sour nga. Ito naman, ibubuhos yung slurry para medyo maging thick yung ating sauce ng sweet and sour. Tamang lagay lang hanggang makuha mo na yung gusto mong consistency ng sauce mo. At binalik na po yung mga pinirito kanina na mga carrots at mga ingredients katulad ng bell pepper. Hinalo na dito sa ginagawang sauce. Tapos sinunod naman yung mga tidbits na pineapple. Dagdag asim tamis na rin sa ating recipe. Ayan, ready na agad yung sauce natin. Ito yung mismong sauce na ibubuhos dun sa malaking isda natin kanina. Balik lang tayo dito sa labas. Dito naman iniihaw yung mga talaba. So yung first batch natin ay isinasalang na at yung iba naman ay paluto na rin. Medyo sumakto pa nga dito sa sako. Nakalagay po ang pangalan natin, Ches. Gulat ka, no? Uy! Meron chest dito. Next namang lulutuin ay yung mga nilasing na Chinese crab. So ito yung mga kakaibang crab na nabili natin kanina. Lalasingin daw ni Bossing. Kaya siya tinawag na nilasing ay dahil niluluto siya na may kasamang alcoholic drink. Tapos, lalagyan siya ng bawang. Siyempre, pampadagdag lasa. Usually, ang mga nilasing na ganito ay hintayin lang kumulo. Tapos, kapag kumulo na, ibig sabihin nun, ito ay luto na. At ang mga susunod pang mangyayari dito ay lulutuin yung ginataan. Tapos, tatapusin yung mga inihaw. Hihintayin lang matapos itong nilasing na crab. At pagkatapos nun, sabay-sabay na tayong kumain dito sa labas. Ang galing, oh. Daming taba, oh. Nakita niyo yung mga orange na yan, oh. Hindi masyado maanghang pero butter garlic na spicy siya. Ang laki, oh! Sarap. Galing magluto ni bossing Thank you, bossing. Nagkikatering yata sila. Yung presyo niyang 150, based sa kinakain natin ngayon, presentable. Ngayon lang din ako nakakita ng sa kantin tayo nagpaluto pero naka-plating ng maayos naka-presentation Nakapang-catering eh. Kasama na yung sahod doon. Oo, lahat na yun. Per kilo yun. Pati gasol nila. Siyempre may mas mura na 100 at 50, pero siyempre ibang level Yung pa rin quality. to. Yung quality talaga. Marami na po kaming nakainan na siyempre yung mura yung paluto. Pero pagdating kasi sa pagkain, hindi mo dapat tinitipid yung pagpapaluto. Kung siguro kung gusto mong magtipid, yung ikaw ang magluluto. Lutuin mo na lang. Pero pag ganitong nasa labas ka, tapos pinesyohan ka ng mga 200 to 50, para sa akin lang to okay lang kasi pagkain yan eh.
Yung lasa nun, kailangan makonsume mo siya nang walang masasayang. Sasabi nga, di ba, parang huwag mong titipa rin pagkain. Di ba? Kahit ano pang mangyari, basta pagdating sa pagkain, okay lang. Anyway, kung tungkol naman sa pagbili, katulad ng sinabi ko kanina, bumili po kami ng pampano. Ngayon, ang binigay sa atin pala ay isdang bayang. Okay lang yon mga Kabs. At the end of the day, hindi kami ang niloko. Kung sino man ang gagawa nun in the future, sarili nila ang niloloko nila. At siguro, pati yung mga nanonood. Baka ganun. O kasi kanina kasi talagang pinupush na hindi pa nag-i-start yung shoot. Talagang pilit na binibenta sa amin yun. Napaulit-ulit. Hinihila ako dun. So kung titignan mo talaga siya sa hilaw, nung hilaw siya, mga talagang pampano. So medyo nakakalungkot lang. Nakalungkot na iba ang ano dito. Pero presyo, sa Okay naman. maganda ang presyo niya. Yung way lang siguro. Hindi ko naman dapat yung sinashare pero wala talaga akong ini-edit out dito eh. Tuloy-tuloy lang eh. Ito yung pinaka-honest kong channel talaga. Mas honest pa to sa Team Canlas TV. Binili pa rin namin, nagnegosyo pa rin naman sila. Nagtinda pa rin naman sila ng isla. Yun nga lang, misleading. Hindi naman yun yung... Pero okay lang yun. At the end of the day, kakain pa rin tayo ng masarap. Ayun nga! At kukuha tayo ng tinolang saang. Magkaiba kasi ang tinola ng Luzon at saka tinola po ng Mindanao at Visayas. Tingnan muna natin yung sabaw. Oo nga, ang tinola nga. Hindi lang siya manok, ano siya, saang. Yan. Uy. Ay, ang ba, Diyos ko po. Tapos lagay natin dito. Amayin na natin yan. May hugasan naman kasi dito, so okay lang to. Ang lasa naman nun, tinola. Tsaka swerte pa rin tayo kasi ang galing magluto ni Bossing. Tinaw naman yung presentation ng mga ng mga niluto Totoo. ni Bossing. Doon naman bumawi. No, nakabawi tayo. Hindi talaga nakikita yan eh. Yung paluto tsaka yung presyo ng seafood sa market. Sana someday makita sila. Pag masyadong mura, hindi ganun ka ano ang luto. Pag sobrang sarap ng luto, hindi ganun kamura. Oo nga, no? Oo nga, no? Hindi na nakikita yung presyo ng isda versus yung presyo ng paluto. Tsaka kung paano nilinis kanina, ano? Alam mo, sa ibang paluto, hindi na yan nilinisin ng ganyan. Oo, so concern nga sila, lalo na dito sa mga ganito, na nalinis na ba, nahugasan ba ng maayos, ano? Saka dito. Oo, tsaka dyan. Anong tawag doon? Kilay ng dalaga. Hindi lang namin siya ginagalaw kasi hindi kami sanay or hindi namin alam kung ano yan. Pero pinresent pa rin namin. Oh, magtututpick daw. Yan ang magandang technique sa pagkain ng saang. Actually, naka-apat na ako eh. Masarap nga siya, no? Yung saang na yan, no? Natutunan ko lang yan sa Cebu eh. Ito yung talaba. Tingnan mo, ang laki ng shell, pero sakto lang yung laman. Ito, sausaw natin sa suka. Tapos, ito na yun. Crab cake. Okay. Ano ba lasa nitong Chinese crab? Oh, so parang normal na kasag. Literally, family siya ng talangka, pero ibang tawag sa kanya. Same lang lasa. Tamang pagbabago. Mas manamis-namis lang siguro to. Busy na po ang lahat. Busy na po ang lahat, kaya kapag nawala po yung video, ibig sabihin tapos na, no? opo. Ay, maraming salamat po sa laging umaabot sa dulo ng video na to. Ito po ay Cubsters Channel, hindi po ito Team Canlas TV. Kami po ay nasa Quezon Province ngayon, particular dito sa Lucena. Ito yung Dalahican Fish Port. Naalala ko yung Iloilo Fish Port, ganito din ang itsura nun. Papasok ka sa main gate ng Porte, no? Tapos doon ka mamimili sa side ng palengke, tapos may side ng paluto. Which is ito yun. Magaling din doon eh. Sa Iloilo Fish Port, ang daming paluto, pipili ka na lang talaga. Thank you, Cubs Nation. 55K subscribers na. Oo, 55 na ba? 55 na. Galing ah. Grabe Updated yun. kaya yan pag pinalabas daw. Ngayon, salamat. And ingat palagi mga Cubs. See you sa susunod na seafood trip natin. Wala nang magre-rating kasi nabash. Ayun na yung rating namin. Yung pinag-usapan namin ng honesty kanina. Pero yung luto dito, the best. Yung luto 10/10. Perfect lahat. Mag-ingat lang po palagi sa pagbibili ng mga seafood. Kahit mura, wag kayo magpapabulag. Siguro sa luto tayo palaging maging wise. Ay hindi, sa seafood market tayo palaging maging wise. Sa paluto, pabayaan nyo na yung presyo. As long as masarap siya. At the end of the day, ang sasabihin nyo, nasarapan ako at hindi nyo siya makakalimutan. Siguro bigyan natin ng benefit of the doubt. May at some point may pagkukulang kami at may pagkukulang din yung part na nagtitinda. Kasi may pagkukulang kami kasi anong oras na eh? Tanghali na, di ba? Ano ba yung na-expect natin? Syempre, wala naman ng fresh. Wala naman ng bagong hapon. Pero ipaglalaban ko pa rin yan. Regardless, huwag Pero, kayong magbebenta ng gano'n. Huwag kayong Masama yun. Kasi
Sila mismo ang nakakaalam nun. So, basically, alam Alam nila nila. yun. Tayo hindi natin alam yun. So, ganun pa din. Oo nga. Anyway, bye-bye Thank po. Ingat. Bye-bye! Back to bossing tayo. Bossing, magkano po lahat ng pinaluto namin kanina? Yung pinagtrabahuan nyo po dun kanina? 1-2. Kasi 8 putahe. So, 150 po each, no? Okay, 1,200. Ano nga po kasing pangalan nitong ano nyo? MKLA, sir. MK. O, yan. Pwede kayong magpaluto sa kanila. Hanapin nyo lang si Bossing Tintin. Yan, sa MK. So, 1-2. Ito po ang bayad ko. Pabayaan nyo na po yung sukli. Kami po itatakas na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, sir. Thank you. Sana sa mga susunod pa na makakapanood nito at try nyo magpaluto dito. Sana magustuhan nyo ang luto at kumain din po kayo dun sa labas katulad ng ginawa namin. Diba? Salamat po. Paalam po sa inyo. Ma'am, thank you po. Ano ba tong meron tayo dito? Bali po yan ang letter of request. Ah, Kailangan okay. ng permiso sa admin ng Basilica. Ay, hindi pala basta-basta pwedeng pumasok Opo. naman. No, kasi syempre kailangan natin ng permit. So ito tayo. Kumuha tayo ng mga kaukulang permit para lang syempre ma-explore natin at may Yes, pakilala ang sir. lugar. Okay, salamat sir ah. Sige po, Welcome kaya na po po. tayo. Classic na talaga yung itsura. Ayan o. So 1500s pa po ito binuo. So kaya ganyan na nakikita nyo. Medyo tahimik lang tayo dahil syempre simbahan to. So ito yung picture niya. Classic na picture niya. So dati ganyan ang itsura. Medyo ganyan pa rin naman ang itsura niya hanggang ngayon. Nalagdag lang po yung school dito. Oo nga. Tapos banda dito, nandito naman yung hagdan. Ay, table ni Manuel Quezon to. When he was serving Cayabas Province as the governor. Okay, so dito umupo po si Manuel Quezon. Yan, sino ba namang hindi nakakakilala kay Manuel Quezon? Basta ito yung opisina o upuan niya at lamesa. Panahon ng Kastila yung itsura, Sir Jojo. Oh. Tingnan mo, ito yung mga ganitong klaseng cabinet. Yan, oh. Ay, ang daming paniki. So, nandito. Ay, hindi. Ay, ibon. Ang daming ibon na lumilipad. Tapos ito na yung simbahan. Lido Soup in Palawan. Ay, yung mga ibon na yan ang pinagagawan. Yan po, balik sa Sayaw. Native dito. Ang dami. Ugat nila. Oo. Yung nest nila, bird's nest soup. So, ang pamilyar kayo sa Nido Soup, gawa siya sa mga ibon, di ba? So, dito pa lang, meron na silang mga nest dito. Yan yung mga lumilipad na nakikita natin ngayon dito sa loob ng Basilica. Tapos dito naman banda ay yung hagdanan. Pakyat. Para sa Cubs Nation. Pupunta si Cubs just dun. Sa may tuktok. Supportan natin, supportan natin. Go Cubs, Chis! You can do it. Go Cubs. Naghintay sa iyo. Tapos tatayo ka doon? Ay, ayoko na. Dito lang. Oo. May guest tayo anak, di ba? Nakatayo pa siya umiikot. Ayoko na. Gusto ko na bumaba eh. Ayoko tumingin sa likod eh. Oo, parang hinihila ka dito, sir. Be careful ah. Sa pasyon. Pwede na doon mahal. Yan. Step sire. Ayan. Ganyan ginagawa. Gravity. Ganito ginagawa. Ngayon, nandun si Cubs. Nakakonect lang yung mic dito. Tapos, ito yung ginamit na camera. Galing, no? Nice, no? Nice, no? Ay! Bakit no? Game! Wait lang. Tignan nyo kung paano. Hindi, rolling ako. Eh na, tayo na! Dito sa Tayabas, Quezon. Ba't ikaw lumalayo? Pati yung ano, lumayo eh. oh. Tumayo ka.